Umaga po sa inyong lahat. Una ay very thankful na naimbita ako pumunta dito sa Davao. Strike 2 na ako magiging strike 3 hindi pa natuloy ito So I'm very thankful for the invitation and I'm very pleased of what I'm seeing. Ito ay ginagawa ko ngayon. I've been to Cebu, ikot po ako sa mga iba't area for a couple of reasons. Number one, bilang nagpapatupad ang utos ng ating Pangulo dito pa sa Mawawang, at saka yung protocol dates, magamit ng protocol dates to remind everyone about the President ordered na Mawawang and yung protocol dates ilan-ilan lang yan. Yung pangalawa, yung monitor natin yung pagbigay ng ating driver's license. I want to make sure na yung supply ng ating driver's license dito sa Region 11 ay tuloy-tuloy lang, hindi na magkaroon ng malaki. Wala na tayong paper license, kailangan mag-transition na tayo sa ating card license. Yung pangatlo, at ito ay sisimulan na kasi next week, we will start auditing yung mga dealers ng sasakyan. Kasi meron na tayong pinag-usapan na timeline na kailangan i-deliver nila yung plaka, ORCR at RFID sticker dun sa mga bumili na sasakyan sa kanila. And this is an 11-day period, 5 days with LTO. We commit to deliver the plates within 5 days from the time i-submit ng dealer yung mga dokumentong kinakailangan for purposes of registration. And then they have 3 days within which to give dates to the motorist. Yung nagigirang 3 araw, hindi pag-file sa atin. They ask for 3 days from the time magbayad yung motorista, nabigyan sila 3 araw para isubmit lahat ng dokumento sa LTO. And all this will be done online. Gusto natin makita kung paano ginagawa ko, paano makatupad. And gusto natin masigurado na lahat ng plaka ay bumababa within the timeline agreed upon the dealers. And pag hindi nila ginawa yan, may kakibat na mga penalties yan, from fine of 50 to 100,000 pesos all the way to cancellation of accreditation. At sana huwag na umabot po dyan. Our audit team will start going around next week. Simulan ka sa Cebu and thereafter, we will coordinate with you guys para sabay tayo mag-audit ito. Bottom line is that we want to make sure to our client yung publiko natin na nagkakagsak sa LTO na yung servisyo na pinakako natin, na papaganda natin, tuloy-tuloy na naman po yan. And finally, gusto natin rin kung paano natin mapapatupad itong courier service. We want to institutionalize yung nakasanayan na ng tao during the pandemic, diba, na through courier na lang ang kanilang papadala ng essential or even motor vehicle papers. So, nagsisimula na tayo mga credit ng mga couriers. Ito yung mga couriers na nakilala nyo na bumibili kayo online. So, hopefully by early May, masimulan na natin itong courier and appointment system. Parang passport style pa, pero papaganda rin pa natin. Ang importante kasi pa nag-appointment, siya na talaga ang i-entertain natin, siya talaga ang ating bibigyan ng pansin. Hindi yung pa nag-appointment, tapos maghihintay pa ng matagal. So these are the changes we would hope to make and coordinate this with the regional director down to the district offices para maramdaman naman ng tao ang ganda ng ating servisyo. Ang laki na ng pasensya ng nila sa atin dahil hindi natin yung pasensya nila dun sa paper license dahil na nag-iagaw tayo ng junction. Pero sigurado na natin, tuloy-tuloy na ito. No less than ang ating presidente nakatuto po dito na yung servisyo ng LTO, maramdaman na tayo. So yun na po naman is bringing down the service to the people. Huwag na natin sila hintayin pumunta sa atin, pwede natin naging sa kanila, mas matutuloy. Yun na po naman. Thank you again sa pagkakita sa atin dito.